gagamit ako ng patungan para siguradong medyo duda ako sa aking flooring, kaya gagamit ako ng pinaka-patungan. Ito yung materialis ng mga frame natin. Ito ay angle bar na 1/4 by 1 standard, 10 inches ang haba. Tapos tubular na 3/4 by 3/4 lang ito. Ito na nakita ko materialis dito. Okay, so i-assemble ko. Guys, so nakaporma na yung ating frame. I-position na natin yung ating pinaka-chamber dito. I-pwesto na natin yung ating chamber. I-spot muna natin ito ng temporary. Isesentro muna natin yung ating chamber sa okay, so naka-position na siya. Bali, i-ano natin yan. I-spot muna natin yan ng temporary yan. Magpuputol ako ng ganitong kahaba na square bar. Okay, so ipoposition ko na yung mga brace nito.
Okay, so naka-forma na yung ating mga brace. Puputulin na natin yung ating daanan ng use oil at ikakabit na natin yung ating pinaka-salo ng ating use oil. Okay, so ito na siya. Yung isang nandito yung square bar, ano lang ito? Temporary lang ito. Pero yung unahan, nakapix na yan kasi design yan para sa may tornilyo. Di baklas kasi itong ating chamber. Kaya may tornilyo sa unahan. Kaya ganun ang pagkakayari niyan. Nakapix na yun nando doon. At pwede itong di baklas. Okay, so ang gagawin ko ngayon, puputulan ko to para may kabit yung pinaka-salo. Okay, so naikabit ko na yung ating pinaka lagayan ng ating tangke sa loob ng ating lines. So ito na yung kanyang finish product na chamber, pati yung kanyang pinaka housing. Ang kulang na lang nito ay yung pinaka tangke nito. So ito ay pwede nang i-testing. So yan. Tapos din. Okay, so nilagyan ko na rin ng tornilyo rod. Hindi ko na pinakita yung paglagay. Simple lang naman yan. So, bali yung chamber natin na ito ay detachable. May dalawang tornilyo rito sa unahan. Ayan. At saka sa likod. Kaya itong buong chamber na ito, pwede itong matanggal. Pwede siyang baklasin. So, may iwan lang yung pinaka-frame.